Ito ay isang maliwanag na araw sa isang kagubatan. Isang lobo ang lumabas na naghahanap ng makakain. Sa di kalayuan, isang grupo ng mga lalaki ang lumabas sa kanilang sasakyan na may dalang baril. Lumalabas sila para manghuli ng mga lobo. Ang grupo ay nagkataon na nakatagpo ang lobo pack, at kapag ang lobo stares angrily sa isa sa mga lalaki na babaril. Samantala, si Stephen at ang kanyang anak na babae ay nasa kanilang sasakyan. Nag-aalala siya tungkol sa kanyang anak, at tinanong kung okay lang siya. Tumango si Vicky bilang tugon. Ang mag-ama ay pumunta sa kanilang bagong tahanan sa isang mapayapang kanayunan. Dumating ang dalawa sa bahay at nagsimulang manirahan. Habang binubuksan ni Stephen ang kanilang mga gamit, nakita niya ang kanyang mga larawan ng kanyang yumaong asawa, na labis sa kanya. Pagkabalisa, umakyat siya sa itaas para ayusin ang mga gamit at tingnan si Vicky. Habang binubuksan niya ang bintana, sinabi niya kay Vicky na bibisita ang kanyang tiyuhin na si Terry. Sa sandaling dumating si Terry, lumabas si Vicky upang batiin ang kanyang tiyuhin. Nang gabing yun habang ang kay Vicky natutulog, sina Stephen at Terry ay nagsimulang makipag-usap sa ilang mga bagay. Pagkatapos, umalis ang tiyuhin. Kinabukasan, pagkatapos ayusin ni Stephen ang kanyang sasakyan, pumunta siya upang suriin si Vicky, ngunit ang maliit, ang babae ay abala sa paggamit ng kanyang headphone. Pinatay ito ng kanyang ama, at tinanong kung gusto niyang mamasyal kasama sila, pero nanatiling tahimik si Vicky. Tumayo si Stephen mula sa sofa at kinuha ang kanyang bag at sapatos. Sa pag-aakalang hindi siya sasama ni Vicky, nagulat siya nang makitang nasa labas si Vicky, nakahanda na ang lahat para mamasyal. Habang naglalakad sila sa kabundukan, huminto sila para magpahinga sandali. Sinubukan ni Stephen na makipag-usap, ngunit hindi pa rin nagsasalita si Vicky. Isang yakap lang ang binigay nito sa kanya. Maya-maya habang naglalakad sila, nakita nilang naliligaw sila sa kakahuyan. Pagkaraan ng ilang sandali, narating nila ang isang lumang bahay na may nakatayong lalaki doon. Nakatitig sa kanila. Ang matanda pala ang may-ari ng bahay. Inaanyayahan niya ang mag-ama sa kanyang lugar at inalok sila ng tubig at pinapahinga sila. Saglit, napansin ni Vicky ang mga ponies na pagmamay-ari ng matanda. Pupunta siya upang alagang hayop sila. Pagkatapos ay tumuloy siya sa panulat at nakahanap ng isang tuta na natutulog. Nang lumabas ang matanda upang makita si Vicky na kasama ang tuta, kinausap niya ang maliit babae. Tinanong ni Vicky ang pangalan ng tuta, at tinawag itong misteryo ng matanda. Nagpasya siyang ibigay ang tuta kay Vicky bilang regalo. Itinatago ng maliit na batang babae ang alagang hayop bilang kanyang sikreto. Pagkaraan ng ilang sandali, pinasakay sila ng may-ari pabalik sa kung saan nakaparada ang kotse, nang hindi alam yon. Pinagmamasdan sila ng ina ng tuta mula sa malayo. Lobo pala talaga ang tuta. Sa sandaling makarating sila sa bahay, hindi napansin ni Stephen na may misteryo si Vicky. Kaya ginagawa nila ang kanilang nightly routine. Nagtatago siya ng misteryo sa loob ng isang kahon, na hindi pa rin alam ng iyong ama. Kinabukasan, nakatakdang pumasok sa paaralan si Vicky. Nauna siyang gumising at inaalagaan ang bago niyang alaga. Naglagay siya ng misteryo sa isang basket at itinago ito sa loob ng kanyang aparador bago lumabas. Naglalakad ang mag-ama patungo sa paaralan. Kapag may dumaan na lalaki, pinagmamasdan siya ni Stephen at naisip niyang ang estranghero ay mukhang serial killer. Tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang serial killer, na ikinagulat ng kanyang ama na ngayon lang siya nagsalita. Nang marinig niyang magsalita ang kanyang anak sa unang pagkakataon, pinaulit-ulit niya si Vicky sa kanyang tanong. Nabigla si Stephen nang marinig ang boses ng kanyang anak. Nang maglaon, ang bagong punong guro ng paaralan, si G. Darmit, ay pumunta upang kausapin si Stephen at ang kanyang anak na babae. Sa sandaling pumasok ang mga bata sa kanilang mga klase, nakilala ni Stephen ang isang ina na nagpababa ng isang bata. Siya ay isang solong ina na nagngangalang Ana, na nagtatrabaho sa isang veterinaryo na klinika. Medyo awkward ang usapan nila. Samantala, pabalik sa kanilang tahanan, ang misteryo ay namamahala na lumabas mula sa kubeta at nagsimulang sirain lahat ng gamit sa loob ng kwarto ni Vicky. Hindi nagtagal, narinig ng misteryo ang paradahan ng sasakyan sa labas. Pag-uwi ng mag-ama, excited na si Vicky na makita ang kanyang alaga. Ngunit sinabihan ni Stephen si Vicky na kumuha muna ng merienda, kaya sumunod siya. Habang sinasabi ni Stephen kay Terry ang balitang muling nagsalita si Vicky, umakyat siya sa kwarto ni Vicky upang makuha ang labahan at nagulat na makita ang misteryo ng tuta. Nasa labas ng kanilang bahay sina Stephen at Vicky at pinag-uusapan ang tuta.
Sinabi ni Vicky sa kanyang ama na ang alagang hayop ay regalo ng matanda sa kabundukan. Nakiusap si Vicky na panatilihin ang tuta, na sinasabi sa kanyang ama na kailangan din niya ng pamilya. Ang kanyang ama, na hindi makalaban sa kahilingan ng iyong anak, ay nagpasya na tanggapin ang misteryo sa pamilya. Ang misteryo ay responsibilidad na ni Vicky. Gumagawa si Stephen ng isang doghouse para sa misteryo, habang naglalaro ang aso at ang may-ari nito. Isang umaga, nagdadala sila ng misteryo sa paaralan para ipakita ni Vicky sa kanyang mga kaklase. Maya-maya ay tumunog na ang bell, na nagpapaalala sa mga estudyante na oras na para sa paaralan. Kaya ipinaubaya ni Vicky ang kanyang tuta sa kanyang ama. Nakipagkita muli si Stephen kay Anna, at na-curious siya tungkol sa lahi ng misteryo, na nag-aalok upang suriin ang tuta nang mapansin ang mga paa nito. Binigay niya ang kotse niya kay Stephen. Habang nagmamaneho si Stephen sa kalsada, nakita niya ang isang pulutong ng mga tao na nagpoprotesta tungkol sa pagpatay ng mga lobo, kanilang mga alagang hayop. Pinalis niya ito. Mamaya sa araw na yon, siya sa loob na may barbecue sa labas hanggang gabi. Pinag-uusapan ang misteryo. Kinabukasan, muling nagkita sina Anna at Stephen. Naglagay si Stephen ng ilang mga grocery bag sa loob ng kotse. Samantala, nagsasaya si Vicky sa misteryo. Ang aso ay nagsimulang yumengal na parang isang tunay na lobo. Mula sa malayo, isa pang lobo ang nakatingin sa kanila. Tinawag ni Stephen ang kanyang anak. Kasunod nito, isang lalaki ang nagpakita sa isang kotse, tumingin sa paligid, at sa labas ng bahay ni Stephen. Siya pagkatapos ay nagmaneho. Kinabukasan, namasyal sina Thierry, Stephen at Vicky sa kagubatan. Doon, nakasalubong nila ang lobo na nagbabantay sa kanila. Napagtanto nila na ang lobo ay talagang ina ng misteryo. Nakalaunan ay lumayo mula sa kanila. Pagkatapos nito, nagpasya silang magpatingin sa misteryo sa klinika ni Anna. Napag-alaman nilang ang misteryo ay isang purebred na lobo, at kailangang ilabas muli sa ligaw. Pero ayaw bitawan ni Stephen ang harmless na tuta, dahil mahal ng anak niya. Misteryo. Kinabukasan, gumawa si Stephen ng mas malaking lugar para manatili ang misteryo, at para maging ligtas siya noon. Pumunta sila sa Halloween party sa school ni Vicky. Ang parehong tao na nasa paligid ng kanilang ari-arian noong isang araw ay naghahanap ng mga lobo. Pinuntahan ng lalaki si Stephen at tinanong siya kung may nakita silang malapit. Pagkatapos ay sinabi niya kay Stephen na ipaalam sa kanya kung nakakita sila ng isang lobo sa paligid ng kanilang lugar. Tinitiyak ni Stephen sa lalaki na gagawin niya. Kapag umalis ang mag-ama para sa Halloween party, ang parehong lalaki kasama ang kanyang kaibigan. Bumalik sa property ni Stephen para tumingin sa paligid. Nakahanap sila ng misteryo sa isang maliit na shed at napagtanto nila na ang nilalang ay isang lobo. Pagkatapos ay tinawagan nila si Anna upang ipaalam sa kanya. Pagkatapos ng party, bumalik sina Stephen at Vicky sa kanilang tahanan, at pareho silang nagulat nang makita nila pulis at isang pulutong ng mga tao sa kanilang ari-arian, handang alisin ang misteryo. Sinubukan ni Vicky na ibalik ang misteryo, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang lobo na tuta ay inilagay sa loob ng isang hawla, at sila ay nagmaneho kasama ang alagang hayop ni Vicky. Umalis. Umiiyak ang batang babae. Tumakbo siya pabalik sa bahay, galit sa kanyang ama, napupuot sa kanya sa pagpapalam sa kanila ng misteryo. Palayo, habang ang tuta ng lobo ay umiiyak sa loob ng hawla nito. Kinagabihan, nagising si Stephen mula sa tunog ng sigaw ng kanyang anak. Nakita niya ang kanyang anak na umiiyak, at sinubukan itong pakalmayin. Maya-maya ay hinihintay niyang makatulog muli si Vicky. Kinabukasan umuulan ng nyebe. Si Thierry ay bumisita kina Stephen at Vicky, na may dalang mga regalo. Napansin niyang umalis si Vicky sa hapagkainan nang hindi natatapos ang pagkain. Ang maliit na batang babae ay lumabas, at umukit sa puno, nawawala ang kanyang misteryo. Kinaumagahan, nagtitipon ang mga tao para sa isang pulong. Dinala ni Stephen si Vicky sa pulong upang maunawaan niya ang mga bagay tungkol sa pagkakaroon ng mga lobo. Ang lugar. Nalungkot si Vicky nang malaman na lahat ay sumasang-ayon na ang mga lobo ay mapanganib at dapat itago, malayo sa kanilang mga tahanan. Pagkatapos, bumalik sina Stephen at Vicky sa kanilang sasakyan. Sinubukan ni Stephen na ipaliwanag na ang mga lobo ay hindi dapat maging mga alagang hayop, ngunit si Vicky ay nagagalit pa rin. Tungkol dito, sa paaralan, nagdadahilan si Vicky, na nagsasabing kailangan niyang gumamit ng banyo, ngunit nagsisinungaling siya. Ito at nagpas siyang umalis sa paaralan. Siya mamaya ay nakahanap ng misteryo, lahat ay lumaki.
Sa sobrang nakikita ng kanyang alaga, naglakad-lakad siya at si Mystery hanggang sa makarating sila sa tuktok ng bundok. Kasunod nito, sa isang restaurant, pumunta si Anna kay Stephen para sabihin sa kanya ang balitang misteryong yun ay nakatakas. Nang maglaon ay nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa punong guro na nagsasabing nawawala si Vicky. Lumabas silang lahat para hanapin si Vicky sa buong bundok. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, nakita ni Stephen ang misteryo at nagpa siya na sundan ang lobo. Dinala siya ng lobo sa kanyang anak na babae sa mga puno. Nadatnan niya si Vicky na hindi mapakali at nanginginig sa matinding lamig. Umuwi sila sa kanilang tahanan kung saan mahimbing na natutulog si Vicky. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, tinanong ni Stephen si Vicky kung ano ang nangyari. Sinabi ni Vicky sa kanyang ama na sinusubukan niyang iligtas ang misteryo mula sa mga mapanganib na tao. Sinabi rin niya sa kanyang ama na babalik ang misteryo para sa kanya. Habang nag-uusap sila, misteryo ang nasa paligid ng kanilang ari-arian, ngunit nabigla ng isang mangangaso. Nagulat siya at tumakbo papunta sa alaga niya. Muling bumaril ang mangangaso, halos patayin si Vicky. Pagkatapos ay tumakbo si Stephen sa kanyang anak na babae at misteryo, na nagagalit sa lalaking nagtangkang pumatay, ang kanyang anak na babae at ang kanilang alaga. Sa kabutihang palad, sila ay makakuha ng misteryo sugat ginagamot. Tinitiyak ni na Vicky at Stephen na gumagaling ng maayos ang sugat ng kanilang mga alaga. Pagkatapos ng nangyari, sinabi ni Anna sa kanila ang magandang balita na binigyan niya ng pahintulot. Misteryo na nananatili malapit sa lambak, ngunit kailangan pa ring ilabas ang misteryo kapag handa na. Kinabukasan, naglalakad si Vicky at si Mystery. Pinanood ni na Anna, Stephen at Terry ang dalawa sa huling pagkakataon. Nakipag-usap si Vicky sa misteryo at sinabi sa kanyang minamahal na alagang hayop na hindi siya maaaring magpatuloy sa pamumuhay kasama ng mga tao. At ang mga tao ay hindi rin mabubuhay kasama ng mga lobo dahil ito ay delikado para sa kanilang dalawa. Handa na si Vicky na bitawan ang misteryo. Pinakawalan niya ang lobo, hinahayaan ito. Pinagmamasdan niya ang misteryong lumalayo sa kanya at muling nagsasama sa paketeng ito. Kung gusto mong manood ng higit pa, mag-click sa aming mga susunod na video at playlist sa screen. Salamat sa panunood.